Hello sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naano naman kasi Pilipino naman, so Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, Kanya-kanyang diskarte. kanya-kanyang tirada. Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa isang simpleng pamilyang punong-puno ng pagmamahal. Ngunit kapos sa pera. Bata pa lang, mulat na siya sa hirap ng buhay. Mula sa pagtulong sa sari-sari store hanggang sa pagharap sa utang at kakulangan. Sa kabila nito, pinangarap niyang makaahon at umaasang mababago ng edukasyon ang kanyang kinabukasan. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang realidad matapos makapagtapos. Nagsimula siya bilang bodegera at naranasan ang paulit-ulit na rejections. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kumapit siya sa panalangin at doon nagsimulang magbukas ang mga oportunidad. Kasama ang kanyang asawa, pinili niyang iwan ng sigurado at sumugal sa pagnenegosyo ng bulaklak. Kahit pa dumaan sila sa matinding pagsubok, pagkalugi, pandemya at mga sitwasyong tila walang kasiguraduhan. Gabay
at pundasyon. Mula sa pagtitinda sa gilid ng kalsada, ngayon ay may lumalagong flower shop na nagbigay ng kabuhayan hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa iba. Patuloy silang lumalawak mula sa retail hanggang sa wholesale at sariling farm. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang pag-asenso kundi ang muling pagbangon mula sa pagdududa at ang matibay na paninindigan para sa pamilya at pangarap. Sandigang banal na salita. I can do all things through Christ who strengthens me. Mga pangga, sa tinanim na pangarap, namumulaklak ang pag-asa. Makasama natin ngayon si Jenaline Nieva. Magandang hapon. Welcome to the show, Jenaline. Yes! Magandang hapon, DJ Ayan. Sheena, DJ Jimbo. Kamusta po kayo? At alam ko, excited na kayong ikwento ang kwentong inspirasyon para sa mga panggapo natin. Opo. Alam mo, partner, kanina, no, pagkita ko kay ma'am, iba yung aurahe Oo, niya. Parang oo. ang saya-saya. Totoo. Ako Diba? iba yung pagkakita ko sa kanya kanina. Ano? Gusto ko na siya maging kasyosyo. Kasosyo ka agad. Sa ang negosyo. light, ang gaan. Oo. No? Thank you so much. Minsan yan ang sikreto eh. Ano? Sa mga ganyang ganyang aurahan. Kasi syempre kung ako yung kliyente mo, panatag ako eh. Ah, yes. Diba? Hindi, totoo. Thank you so much. Sa experience ko po, madalas ganun, no, ma'am? Yung parang ang dating partner, yung relationship din na nabibuild eh. Yes, true po. Sa pagbibusiness po talaga, it's the relationship po. Kasi bibili siya sa'yo, hindi dahil sa bulaklak kasi marami namang flower shop, kundi dahil ikaw yon. Dahil pinagkakatiwalaan ka nila. Oh, diba? Alam mo, ang dami nating tanong sa kanya, part sobrang nakakabigla rin kasi tama naman siya, maraming mga nagtitinda ng mga bulaklak, no? Pero, aalamin muna natin at kikilalanin natin si Ayan. Miss Jen. Jen. Ayan, Ayan. sige, sige. Eto na. So, Jen, Mhm. pag-usapan natin, kamusta yung childhood ni Jen? Ikaw ba yung tipong bata dahil nga flowers ang tinitinda, partner? Mahilig ka na ba? Sa Oo, mga ganyan? ito ba yung namimitas ka ba ng gumamela, ganyan? Sa kapitbahay, no? Oo, di ba? Yun ako nung bata. Actually, sobrang layo ng kabataan ko dito sa business na napasukan ko ngayon. Mhm. No? Nung bata po ako, lumaki po ako sa Pulangi, Albay. So, Bicolana ako, Okay. Oragon. Oragon. Din ang Yes. salita. Oo. So, ang buhay ko noon, bahay at school lang. Mhm. Oo. Hindi ako yung typical na bata na laging nasa labas. Doon naglalaro ako sa labas. Pero Oo. hindi yung talagang maraming activity sa buhay. Oo. Oo. Bakit ano ba ang trabaho ng magulang mo, yung tatay mo tsaka nanay mo? Si mama po, meron siyang sari-sari store. Mm. Yung papa ko po, parang siyang contractual po sa isang government agency Mhm. yung mga panahon po na yun. Tapos technician din po siya. Yung Okay. mga pa-extra-extra din po Ah. na gano'n. So kaya pala na medyo hindi ganoon ka yung income nila, no? Opo, So yes. so laking probinsya po kayo. Yes. Eh di pag malaking probinsya, sanay na to partner sa mga gawaing bahay. Yes. Diba? Oo. Actually, hindi din. Ay, hindi. Bakit? Bakit? Hindi kasi mag-isang anak, maliit lang naman yung, natuturoan naman po ako ng gawa yung bahay. Pero hindi po yung typical din na sobrang hikahos na yung tawag nito, yung sa panggatong. Hindi ko Alos naman. lahat, no? Oo, Ganun, hindi. oo. Kumbaga, Ako, simpleng 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 pamumuhay. na hindi ganun. naman yung sobrang hikahos. Hindi rin naman po kami mayaman. Ah. So parang katamtaman lang. Mm-mm. I mean, sabi nga ng mama ko, kaya hindi na daw po ako dinagdagan. Mm-mm. Kasi daw, mahirap ang buhay. So tama na ako para ma-provide. so nag-iisa ka na makapag-provide. kayo? Yes, Ah. may sapat. In fairness, Oo. nung panahon na yun, partner, Oo. may nag-iisip na pala na ganun. Kasi Oo. madalas, di ba, sa panahon ngayon pa lang nagkakaroon ng ideya na, isa lang ang anak. Correct. Kasi noon parang Oo. paramihan eh. Ngayon lang nagkakaroon ng family planning. Oo. Akala nila. So, dati pa pala. Opo. Iba talaga mga Pinoy, no? Oo. Yun yan. So, mag-isa ka lang. Opo. Kamusta naman na mag-isang anak? Masaya din naman at some point kasi yung pagmamahal nga po, kumbaga sa akin lang lahat napupunta. Wala naman po akong, hindi po ako naghanap ng kapatid or what. Parang wala akong natatandaan na gano'n. Kasi parang puno na rin naman ako ng pagmamahal. Kumbaga, sapat na yun. Hindi ka ba naghanap ng mga kaibigan? Siyempre, di Ay, ba, pag kaibigan, yes. nag-iisang anak, di ba, partner, malamang lagi ka na sa kapitbahay, Oo. nakikilaro ka, ganyan. Actually, strict yung papa ko. Ah. Kasi babae din. So, Oo. gaano ba, sabi mo stricto, gaano ba ka-religyosa ang Oo. pamilya nyo? Ang nagturo sa akin mag-pray talaga, yung papa ko. Mhm. Ayun. Tapos, every Sunday, siya nagturo sa akin ng mga paggabi, bago magdasal, bago matulog. Mm-mm. Hanggang ngayon, na-apply ko sa mga anak ko naman. Tinuturo ko Ah. din. Opo.
Ang galing lang kasi, no, partner, kumbaga siya, narinig natin mismo sa kanya na hindi naman siya naghanap ng kapatid. So, Oo. posible naman pala na only child ka pero busog ka sa Yes, pagmamahal. oo. Karamihan na kilala natin, spoiled eh. Oo. Diba? Pabili na pabili dito kasi solo na eh, no? Opo. Naku, eto, pero, di ba, syempre, growing up, ikaw ba, tipong kahit papaano, may time ba na nalihis ka ng kaunti? Or hindi naman? Napabarkada. No? Hindi naman, thankfully hindi naman. Kasi habang lumalaki ako, lagi akong sinasabihan na, magtapos ka ng pag-aaral mo kasi pag nakapagtapos ka, pag-aagawan ka ng kumpanya. Kumpanya. Lalo kung maganda yung Oo. standing mo sa school. Mm. So, ganun yung laging thinking ko talaga na, lalo nung lumalaki ako, na-experience ko, nakakita ko ng 5-6, di ba? Oo, may pumupunta sa tindahan, Oo. parang siguro mga 3 ata. Normal yan pag may mga sari-sari Oo, store kasi na. nilalapitan na nilalapitan na. Kumbaga, syempre, pamuhunan din dun sa sari-sari store. Mm. Dahil sari-sari store nga bata, di ba? Mm. Ako din, parang kumukuha din ako dun Oo, sa tindahan mga namin. candy. Pero nung bata ka, Miss Jen, ano ba pangarap mo? Gusto mong Oo. maging noong ikaw ay bata pa? Nung bata pa ako, gusto ko po una maging banker. Banker. Oo. Tapos gusto ko din po magkaroon ng negosyo Mhm. and then maging teacher. Well, when it comes to negosyo, anong klaseng negosyo ang naisip mo that time? Nung panahon po, nasa grocery, kasi yung mama ko, may So, sari-sari gusto mo store. rin talaga- Gusto ko lang palakihin siya. Yun lang Ah. yung ano ko po, oo. Ayun ang gusto niya. O, kasi yun yung nakikita mo eh. Yes, So, oo. syempre, di ba? Yun na yung pattern. Kumbaga, ay, Mm-mm. parang gusto kong gawin to. Ganyan. Mm. Pero eto, partner, since ang ganda naman ng agos ng buhay, no? Mm-mm, Dire-diretso. Pero eto na, dumating na yung struggles, partner. Nag-start noong pagka-graduate. Yes. Eto opo. na. Ano na ang buhay after ng Yan. graduation? Kwento mo kami dyan. Ayan. So, gumraduate po ako with flying colors kasi yun nga, Dean's Listler din po ako, scholar, ganyan. So, akala ko noon, madali na for me kasi nga, maganda yung grades ko, ganyan. Pero, hindi pala ganun, hindi ka pala pag-aagawan basta ng kumpanya kasi dami nyo naman nga namang gumraduate. Oo. No? So, Mm-mm. parang best of the best, ganyan. So, ang ending, natanggap po ako sa isang supermarket bilang checker, store checker. In other words po, bodeguera. So, Oo. nag-inventory po ako ng mga stocks, nagre-receive ako ng mga stocks. Parang malayong-malayo sa, So, Gusto gusto mo. ko. Mm-mm. Oo, Mm-mm. parang, sabi ko, ganito pala. Pero dahil wala na rin naman akong choice, tinanggap ko na kasi trabaho din yun. Tsaka Yes. nahihiya ako na ang tagal kong walang work. Mm-mm. Ganyan. So, tinanggap ko na lang kung anong meron din Mm-mm. na nakalata, ganyan. So, ganon. And then, after 5 months, sabi ko parang I can do better pa. Parang meron pang mas... May gusto kong gawin. Opo. Ganyan. So, nagpaalam ako sa tatay ko. Actually, siya talaga, ayaw niya akong payagan pumunta ng Manila na mag-isa kasi bata pa ako noon, 20 years old pa. Mm-mm. Tapos eventually, napapayag ko siya. Di pumunta ako ng Manila dito. Nakitira ako sa isang kamag-anak din po. Mm-mm. Tapos, ang daladala ko noon, pangarap, pag-asa, lakas ng loob. Mm-mm. Ganyan. So, akala ko noon, yung 4,000 pesos, malaki na. Oo, syempre. Oo. Yun. Kasi syempre, ngayon lang din ako, yung sweldo ko pa yun from previous job. Inipon mo yun, no? Opo, Para yes. pang, ano, Oo, pang Manila mo. Manila. Mm-mm. Akala ko malaki na. No? So, Mm. sige, may sapat akong halaga. E din, ayun, lalakad ako sa Cava ng Ayala, punta ako ng Quezon City from Taguig to Quezon City, sa Balintawak. Naabot ko yan kahit hindi ko kabisado ang Maynila. Parang hindi ako nag-iisip na, baka nakakatakot, Mm-mm. ganyan. So, sige, hanggang umabot ng ilang buwan, wala pa rin akong nahanap na trabaho. Yes. Ganun yung kahirap maghanap ng trabaho. Tapos tumawag yung tatay ko, sabi niya sa akin, pag hindi ka pa nakahanap ng work, muwi ka na lang. Bumalik ka lang. Na-frustrate lang naman ako kasi sayang naman yung effort Mm-mm. na nandun na rin ako. Tapos, isang gabi, umiiyak ako. Tapos sabi kasi ng papa ko, uuwi na daw ako pag hindi pa ako nakahanap ng work. Di, naglubi na ako. Yung lubi na yun, galing din sa tatay ko. Mm-mm. Bago ako pumunta ng Manila, Mm-mm. yung Mother of Perpetual Help. So, Mm. ninubin ako talaga siya. First time ko din siyang, i-recite, ganyan, with sincerity and all. Until the very next morning, talaga may call na yung for job interview. So, doon na nagsimula. So, na-hire ako sa isang bank, ganyan. Doon na nag-start. Iba yung ano, no? Iba yung pag talagang nagdasal ka at nang humingi ka ng tulong sa Oo, Panginoon. Talagang sabi ko, napatunayan ko talaga na yun talagang pagdarasal mo, doon ka talaga kakapit kasi wala ka ng ibang panghahawakan. Alam mo, ang pagdarasal kasi, dapat hindi lang hiling eh. Yung, Yes, alam mo yung talaga. isa puso mo. Opo, totoo. Diba? Okay, then after doon, After that,
yun na, nag-start na ako sa bangko bilang ano muna ako, contractual, noong mga panahon. Tapos hanggang sa okay naman po yung performance, na-absorb po ako. Na-absorb po ako din sa bank na yun. Tumagal din po ako ng almost 5 years. Okay. Tagal din. Opo. Tapos dumating naman yung isang pagsubok sa buhay namin na namatay yung papa ko. Okay, so ano nang Umuwi nangyari? ako ng Probinsya. Umuwi ako ng probinsya. And then, kasi mayroon kaming car wash, sila mama and papa, nag-car wash May business negosyo. na. Oo, Oo. nung time na yun. May Mm-mm. repair shop, ganun. Tapos may sari-sari store pa rin. Doon pa rin sa bahay niyo malapit. Iba na meron ng lugar. pwesto. Opo, may pwesto na. So yun, tinry ko siyang i-manage, ganyan. Pero dahil repair shop, air conditioning, tapos car wash, akala ko kaya ko din na i-manage. Yung pala, yung sa technical side, hindi ko naman Oo. kaya. Tama. Oo. So yun, hindi ko, in other words, nag-fail. Nalugi. Nag-fail. Okay. Yun So yung ano unang nangyari fail nung ko. hindi mo siya nagampanan, pinasara? Opo, nagsara po yung business na yun. And then, nag-usap kami ng mama ko, parang kailangan ko nang bumalik ng Manila ulit to find another job. So, actually, nung during lang time na yun, na-lost talaga ako kasi si Papa yung, papa's girl din po kasi ako eh. So, siya yung naging, kaya hindi ko naramdaman yung problema ng buhay. Silang dalawa, yung sumasanggal lang sa Yes. problema. Ngayon, nung nawala siya, Napilayan. parang ganito pala yung mundo, parang grabe pala. So yun, di bumalik ako ng Manila, naghanap-hanap po ako ng trabaho, ganyan. Kung ano-ano na nga lang po pinasok ko, nag-bartending, nag-enroll ng Lahat na. methods of teaching, kasi gusto ko nga din po maging teacher. Mm-mm. Tapos, nag-try din po ako mag-apply abroad. Talagang lahat na. Oo, kasi dahil lost ako, parang hindi ko rin naman hinayaan yung sarili ko magmukmok. Kumbaga, hinanap ko kung Saan ka? saan ako. Oo. Oo, Pero kung saan hindi mo ba ako. naisip na, syempre, nag-iisa na lang yung nanay mo. Oo. Never mo bang hinikayat siya na sa Manila na lang tayo? Kasi nung time na yun, hindi dahil mas komportable siya sa probinsya din. O, tsaka kung dalawa Tuloy-tuloy pa rin kami. yung sari-sari store niyo opo. doon? Oo, parang wala na. Wala na? Oo, kasi Sinarado talaga nila lahat? Opo, Okay. o yun. So, mga ilang buwan din hanggang sa, meron akong, nakapasok na ako sa isang magandang kumpanya naman. O sabi ko, thank you Lord. Anong business naman nun? Banking pa rin. Doon pa rin? So, pero this time, from local, nasa international bank na ako this time. Okay. Ayun. So, maganda po yung offer, ganyan. So, doon din po nag-start yung journey ko sa magandang kumpanya. Yung pangarap ko na maging talaga. So, kala mo, eto na. Dito na ako Ito na yung tatagal. Okay, final, Stable na to. ganun. Okay. Ayun, hanggang sa nakilala ko naman yung mapapangasawa ko. Ayun. Ayun na. Pumasok na. Oo, haba no. So, doon kayo nagkakilala? Hindi din po. Kasi yung hindi. asawa ko po ay florist talaga. Oh, Oo, kwentuhan mo Florence. kami, paano kayo nagtagpo Oo. yung landas ninyong dalawa? Dahil may common friend po kami, so yun. Actually, hindi ko na sana ikaw kwento kung paano. Oo. So yun, basta may common friend kami. Sa And then, kanya, basta siya yung naging tulay. Opo, siya. Ayun po. Tapos nagkasama-sama kami. And then, mga ilang taon din po. Ayun. Tapos yun na, siya na yung Oo, nakakatuluyan mo, parang- nagpakasal na kayo. Ano muna siya. Siyempre, papadala siya ng flowers kasi siyempre may florist pa lang siya noon sa Oo. isang flower shop. Wala pa siyang sariling business. Florist pa lang siya sa isang flower shop din. Kung saan din siya nagtagal. Okay. Oo, ayun. And then, yun, sabi ko, okay naman yung tao, ganito. Hindi rin siya yung tipong, diba, yung pangarap mo din na ideal man na kung nasa corporate ka, nasa corporate. Then, din dapat siya. Oo, oo. siya din, kung ano yung dinaan ko, mas pa yung sa kanya. Kasi, Mas mahirap. oo, pa. mas mahirap pa, oo, yung sa kanya. Pero masigasig po siya. Mhm. Wala rin siyang bisyo. Ayun. Oo, masigasig, masipag, walang bisyo and all. So, yun yung nakita ko pong magandang katangian. Tsaka may ambisyon. Hindi po yung, kumbaga, Kontento na lang sa Oo, may ganitong ambisyon nangyayari. siya buhay. May direction. Oo. Ayun. Opo. Yun rin kasi panggaang nangingibabaw madalas, no? Yung karakter nung tao, Tama. di ba? Opo, Kesa yun. titignan natin na, eto ba, nasa corporate din ba to? Oh, yes, oo. Yung estado sa buhay. Di ba yung Yes. typical na ideal Oo. man? Kadalasan Oo, ganyan ang ganon. iniisip eh. Opo. Kapantay, di ba kaparehas ng Yes, ano. opo. Totoo. So, Pero, eto na, sorry nung kayo ng dalawa, nagpakasal na kayo, no? yes.
partner dun sa research natin na dun na dumating yung problema. Yes. Another problem na naman Kwentuhan to. mo kami, ano Oo, nangyari di, dun? nagpakasal na kami, and then nag-decide naman kami, nag-usap kami na mag-business na kami na sa aming dalawa na. So, alis na siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Sabi niya, mag-business tayo, ikaw yung sa management, operation side, marketing side, ako yung florist mo. Sabi niya sa akin, sabi ko parang hindi pa pwede kasi that time pala, sa company namin, bawal yung may, hindi naman bawal, parang hindi ini-encourage na meron kang other activity na business. So, eventually, nag-resign po ako dun sa trabaho ko para makapag-focus po kami doon. So, edi, ayun, okay naman nung una, masaya. Parang sabi ko, parang halos katumbas na nito yung sinasahod. Mas higit pa nga. O, ganun sabi ko, masaya, ganito, ganyan. And then, nagkaroon ako ng panganay na anak. Eto na, 2020, buntis ako, mga 8 months siguro, March yun. In-announce na may Pandemic? Opo, tawag na to, yung COVID, ano ba, shutdown? Ano ba? Sorry. Lockdown. Oo, lockdown. Nag-shutdown yung mga business. Lockdown. Mm. Sabi na, ako medyo mahirapan tayo dito. Nasa Manila tayo. Paano yung pagkain? Paano yung everything? Ganyan. So, umuwi kami sa probinsya. Sabi ko, okay, iniwan na naman namin yung, kumbaga, nandito ka na, tapos iwan ka na naman. Kasi, syempre, nagbumubuhay ng pamilya yung anak mo yung... And then for safety na rin kasi delikado na that time, yung pandemya. Oo. So, umuwi kami sa probinsya, di ayan, sakto, kakatapos lang ng Valentine's Day nito, di mayroon kaming konting benta, ipon din. So, yun yung pinundar namin doon sa Bicol. Kasi wala namang ibang pagkakataan doon. So, nagtayo kami ng duck farm, mga itik, no? Paano? Okay. Oo. Tapos ang dami ang cute nila. Cute. Pag nakikita mo ng saya, ganyan. Nakita mo saan lumalaki. Tapos ito na, bigla naman nagka-super typhoon. Doon pa talaga sa amin tumama. Aray ko. Oo. E di yung poultry house, nagiba. Oo. Yung ibang itik, inanod ngayon. Kawawa Oo. naman. Eh, humalo sa ibang, di ba grupo-grupo yan? Hindi mo naman ma-identify kung alin yung sa'yo doon sa kabilang. Oo. So, yung iba, may natira naman po. So, tinayo ulit namin yung poultry house na yun. And then, nangyari, nung nangingitlog na, nalaman namin na mababa na yung presyo ng itlog. Dahil nung panahon na yun, marami din nag-alaga ng itik. Ay, nagkasabay-sabay, oo. Kasi yung mga seaman, yung mga ano. Pero Miss Jen, ito may tanong ako. Di ba ang daming problema? Oo. Parang ilang problema ang Oo, dumating sa sunod-sunod buhay mo. yun. Di ba ikaw, naalala mo yung time na humiling ka sa ating Panginoon, nangyari na tupad, di ba nagkatrabaho ka? Opo. Ngayon, naisip mo ba that time na ngayon na nangyayari sa itong mga problema? Nagtampo ka ba sa kanya? Hindi. Kasi sunod-sunod yung problema na dumating sa buhay niyo. Opo. Buti na lang medyo matatag po yung ano, hindi naman po ako nagtampo sa kanya. Talagang pinagdarasal ko na kung ano po ba, give me wisdom, strength, ganyan po, kung ano po ba dapat namin gawin. Pinagdarasal talaga namin. So nagsimba kami nga nung kaming mag-asawa kasi hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Napatambay kami doon sa may patio, sa harap ng simbahan. Sabi ko, hindi po, nagburo pa ako sa kanya, hindi mo ako pwedeng hiwalayan. Sabi ko, bakit? Kasi wala akong pamasahe. Saan niya yung wallet niya? Laman niya, piso. Sabi ko, natawa na lang kami pareho kasi grabe pala yung hirap talaga ng buhay. So that time, nag-decide na kami na bumalik na naman Sa Manila. sa Manila para ipagpatuloy. Kasi kahit magsimula pa paano, ulit. nung pandemic, in fairness, sa Bulaklak, may market. Okay. Oo, kasi Through hindi online ba na? maganda? Baya ano na Through to? online. May Oo. market siya Talaga? kasi yung mga pang-funeral. Sorry. Ah, Pang-funeral. oo. Para tuloy hindi masayang ano no, Oo. celebrate. Pero may market. Pero at Dumadami least, yung market oo, mo kaso oo. hindi masaya. Ano, Hindi kasi, masaya. puro- Actually, sa Bulaklak, yung talagang pinaka, even sa friends, even sa mga Oo. kilala. Pag nag-order sa akin, parang nalulungkot din ako. So, So, nalulungkot ka at the same time masaya ka Masaya kasi ka may din, oo. order. Nasa Income. gitna ka. Mm. Totoo. And then, di bumalik ulit kami dito sa Manila. Mm. Tinda kami ulit ng Bulaklak. And then, nabuntis naman ako, nabiyayaan kami ng pangalawang Pangalawa. anak. Mm-mm. Oo, magkasunod na year. And then, nakatagpo kami ng isang magandang lokasyon dito sa Pasig naman. Kasi dati nasa Quezon City kami. Then, nakapaghanap pa kami ng isang magandang pwesto. Di, ayun, okay naman. So far, nagsisimula, ganito, ganyan. And then, isang araw, noong October 7, sumasakit ang tiyan ko. Parang, anak na pala ako nung time na yun. Medyo maaga sa due date. Di madaling araw. Sabi ko, parang mga anak na yata ako. Di, ano sila, nataranta silang lahat. Labas yung asawa ko, naghanap ng taxi.
Ganyan. Pag sabi ko, hindi ko na kaya, talagang lalabas na yung bata. Ang ginawa ko, humiga ako sa sahig ng flower shop kasi doon kami nakatira. Ngayon, di wala namang medical practice. Siya yung sumalo ng bata. Yung asawa doon sila ko, anak. sa Grabe flower yun, shop. Oo, yung anak kong bunso, doon sa flower shop pinanganak. Tapos yung asawa ko yung nagpaanak. Ang galing. Buti may alam siya. Ha? Buti may alam Hindi, siya. nasa niya lang. Ah, Oo, ikwento ko lang. Kaya niya may idea siya kasi nung mga panahon daw, nagpapaanak daw siya ng baboy. Sorry. may connect naman kasi nagpapanak naman. Yun nga lang sa hayop. Oo. No, okay. Nung kinento niya sa akin, syempre after na, sabi ko, buti ganito. Buti hindi mo nabatukan. Ay, sabi ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kanya. Oo. Mm. Na-imagine, kala ko sa akin baboy. Biro-biro lang namin. So, ayun. So, 3 hours kami na sa sahig. Kasi pandemic noon, yung mga ambulansya busy. Oo. Oo. At saka mahirap nun partner, check pa kung positive ka, di ba? Yes, Tapos may oo. PPE pa sila. At saka Siyempre, iba- ang dami ipe-prepare pa. At saka iba takot mapunta sa ospital, di ba? Oo. So, yun. Kung kayang maggamot sa bahay, gagawin mo talaga lahat eh. Kaya, pero hindi, sa case namin hindi pwede kasi 2 buhay yung nakasalala. Yeah, tama naman, Saka oo. yung bata. Mm-mm. So kung saan siya pumunta mga lying in doon sa may area namin. Mm-mm. Bago lang kami din, di pa namin kabisado. Parang may tumutulong din po sa Kapitbahay. asawa ko. Mm. And then, walang tumatanggap daw. Kasi, COVID kasi. Mahirap may din kasi pandemic. talaga. oo, Oo. na protocol. Nag-iingat, oo. Yes. Hanggang sa sa barangay po, may tumawag na ambulansya. And then, yun nga, 3 hours pa nakarating sa amin. Saka pa lang naputol yung cord. Oh, Oo. okay. So parang naiwan sa akin yung placenta, dinala kami dun sa hospital. Sa hospital, dun sa hospital naman, sinwab. Mm-mm. Ganyan, tas COVID, Ang may daming COVID pa proseso, ano? Oo, may COVID pa daw ako. Sabi Ay, ko, naku. naku. Okay. So, yun. Yung anak ko, buti, hindi. So, nasa NICU siya. Ako nandito sa ward Oo. naman. Ng mga may nanganak na may COVID. Mm-mm. So, yun, sobrang lungkot. Kasi, tsaka mag-isa ka lang, bagong panganak ka. Yung anak mo wala sa tabi mo. Mm-mm. Tapos, parang bumaba rin nata yung potassium ko that time, kung ano-anong tinuturok sa akin. Tapos, nadadaanan mo puro mga tangke, Oo. mga ano, yung parang mga naghihikaw, naghihingalo na. Mm-mm. Sabi ko, Diyos ko, ano itong nangyayari sa amin? Tapos, kasunod pa rin to sa mga susunod na araw, may wedding event pa kaming na deal. Kailangan namin i-fulfill. So yun, habang nasa hospital kami, kausap ko yung client, hindi niya naramdaman na may problema kami, pinagdadaanan kami. So nag-usap lang kami ng asawa ko na kailangan pa rin natin i-serve yun kahit nasa ganitong tayong sitwasyon. Hindi nyo sinabi? Hindi niya, alam. And then, nag-o-online mass lang ako yung sa Baclaran kasi ako sa Baclaran. Nag-o-online mass, nagdadasal lang din ako na sana ma-survive kasi yung pang bayad sa hospital, iniisip ko, yung anak Doble ko. gastos. Oo, nag-o-online ko para mabili ng breast milk. Sa online, yung unang gatas ng anak ko, hindi galing sa akin. Yung parang Ay, yung colostrum. Oo, nakaka-prostrate sa feeling ko yung ganon. Tapos yung shop pa, yung bayad sa renta, ang dami, sabay-sabay na. Tapos, after ng quarantine period, okay naman na nagkasama na kami nung Finally. Oo. So, yun. Yun na yung nagsimula. Eto na, Jen, after nung mga pagsubok na yan, no, sa dami ng yung panganganak mo, tapos yung nagkahiwalay kayo, ngayon okay na. Dito na nag-start na umokay na yung negosyo. Opo. Paano siya nag-start? Gusto namin malaman yun. Di ba? Oo, eto ba yung Oo. paglabas nyo, Oo. biglang one time, big time na client? Kasi ganyan? ano yung sekreto? Kasi ang dami naman nagtitinda ng mga bulaklak eh. Mm-mm. At kayo ang talagang binigyan o pinagpala sa mga ganitong negosyo. Opo. Anong nangyari? Paano yan? Salamat naman po. Buti na lang dahil nung pandemic na uso yung online. Mm. So yun, dun din po ako nagpo-post, ganyan. Tsaka yung nabanggit nga kanina, relationship sa customer. Sila na din po yung nag-refer. Tapos may isang community, yung Maliscarte Moms community. Mm-mm. Nakita ko yun, so may parang pa-award sila sa mga Maliscarte Moms, Mm-mm. ganyan. Sabi ko gusto kong sumali kasi nung una, ang inaay ko talaga yung premyo kasi medyo malaki. Nasa 100,000. Wow. Ganyan. Bongga, diba? Oo. Sabi ko parang gusto kong sumali doon. Actually, nung pandemic na yun, kung ano-ano na lang sinalihan ko sa TV, yung mga text, ganito, ganyan. Oo, yung mga ganun ako. promo-promo. Oo. Nung mga panahon, sabi ko, grabe na talaga to. Kailangan eh. Kasi wala alam kung saan ka huhugot. So, Totoo. edi
sumali ako tapos naging finalist din po ako nung unang pagsali ko. Pero hindi pa ako nanalo. Tapos nakita ko doon na ang mga nananalo pala doon, kailangan may social impact, kailangan alam mo, clear sa'yo kung ano yung negosyo na meron ka. Hindi ka lang basta nagbebenta. Yeah. Sa alam mo, may alam ka talaga. Oo. Oo. So, yun, inaral ko siya, kung paano siya gagawin, paano makipag-coordinate sa client, ano yung social impact, ano ba yung impact namin sa community, mga ganun din. Sumali ulit ako nung pangalawang taon. Hindi pa rin ako nanalo, pero ako yung napili na, dahil sa entrepreneurial spirit ko, ako naman yung nanalo ng entrepreneurial spirit. Wow. So, yun, doon na po nag-start na nagka-connect na po kami. Connection talaga. Oo. Totoo. Tsaka Ako pag nag-connect nandun na yung kami. drive. Opo. Diba? So, doon na nagsimula yung network, ganyan. Doon ko rin nakilala si Mami MK. Oo. Lumawak na Ng network FH mo. Moms. Yes. Opo, lumawak na yung network. Then sila na rin nagre-refer din po sa amin. Yun. Pero Oo. eto, after ng lahat ng nangyari na simula nung kabataan mo hanggang sa ngayon, ano na yung laman ng prayers mo? Una, nagpapasalamat ako dahil sa dami ng pinagdaanan ko, 'di ba? Andito pa rin kami, buo pa rin ng pamilya ko. Sana buo pa rin sa dami ng pinagdaanan ng pamilya namin, ganyan. At lumawak pa yung negosyo namin dahil hindi na lang kami, hindi na lang para sa pamilya namin, kundi para na din sa mga taong umaasa doon sa katas ng bulaklak, di ba? Sa aming flower shop. And sana yun nga, makapagbigay inspirasyon din yung story namin kung paano kami nagsimula na hindi naman kami biglang nagkaroon lang ng negosyo. Kumbaga, sinagaan mo din siya. Correct. Tutukan mo siya. Opo, winwork out mo din siya. Eto naman, since hindi nabutan no ng father mo yung naging magandang buhay mo. For sure nakikita at nalalaman niyo yung mga nangyari sa iyo. Yes. Ngayon, anong gusto mo sabihin sa tatay mo, 'di ba? Parang alam niya, ako kawawa ka sa Manila, wala kang nangaharap na trabaho ngayon. Ganong ang laki na ng negosyo mo, kilala ka na. Anong mensahe mo sa kanya? So, salamat pa dahil sa mga pangaral mo, pinanghawakan ko 'yun. Sayang nga lang hindi mo na naabutan. Kasi nung time po na yun, sabi niya, basta daw makapagtapos ako ng pag-aaral, pwede na daw siyang mamatay. Sabi niya, talagang ginapang nilang ni mama at ni papa yung pagtatapos ko ng pag-aaral. So maraming salamat. Dahil itinawid nila yung yung pag-aaral ko. Yun, na yun siyang naging tungtungan. Kaya yung sinasabi nila na diskarte o diploma, importante pa rin na may diploma ka, hindi lang puro diskarte kasi kailangan balance eh. So yun yung naging tungtungan ko talaga sa buhay. At tiyak na tuwan-tuwa yung father mo. Sa mother mo? Mama, naku, salamat sa suporta. Diyos ko, ikaw talaga yung laging nandyan. Yung mga anak ko, laging na kasama pag umaalis po ako. Mama ko laging nandyan nakasuporta sa akin. Salamat, Hindi ka iniwan. Hindi talaga. Diba? Makikita mo partner na parang very positive siya sa buhay. Yes. And kasi nga, kahit na mag-isa lang siyang anak, no, magiging masaya ka rin naman. Totoo. Kasi thinking natin, partner, kapag mag-isa, parang ang lungkot, kailangan mo ng kasama. Yung hindi ka makakilos, puro problema na isip mo. Oo, pero ito, ayan ang buhay na katotohanan, partner. Actually, natutunan ko sa story ni Miss Jen. Ikaw, only child ka din. Yes, oo. Alam mo, nakakatuwa no? Yung story mo at ang story ko. Malayo, pero yung hindi nawala yung diskarte sa buhay din. Lalo na yung hindi ka sumuko. Lahat ng mga pagsubok na dinaanan natin, wala man tayong kaibigan, wala tayong kapatid, wala tayong masasabihan ng problema natin, pero kinain natin at ang Diyos kasama natin. No? Correct. Si Yes. Lord talaga, si Lord. Yun. Sa lahat ng problema, meron ka talagang isang kakapitan and isusurrender mo Yes. lahat. Yes. Diba? Ayan, ako, ano po ang message ninyo sa lahat ng mga sumuporta and sa lahat po ng mga kliyente ninyo na patuloy pa rin ang pagsupport? At nagtitiwala sa inyo. Yes. Naku, maraming salamat sa mga kliyente namin. Mula pa nung nagsimula kami, hanggang ngayon na nandyan pa rin at nirefer kami ng nirefer sa ibang mga kliyente. Dahil po sa inyo, lumalaki na po ang negosyo po ng MP Nievas Flower Company. Wow. Ayan. At dahil dyan, meron kaming ibibigay sa'yo dahil napakaganda talaga namang yung storya. No? Puno-puno ng inspirasyon. Ito, wait lang ha. Ayan. Wow! Atin sa atin ng MX3. Dito ako, believe. Di ba? Para sa, Yes. talagang believe na believe kami sa iyo, Miss Jen. Thank you Thank so you, much po. thank Maraming you. salamat. And baka meron pa po kayong gustong Pasalamatan. i-shout out. Shout out. Mga kaibigan niyo po. Okay, shout out sa mga
Angels po ng MP Nevas. Yan, galingan nyo, galingan natin, di ba? Para sa atin to. Para sa atin lahat. And salamat sa mga customer namin, sa mga kaibigan namin na lihim na sumusuporta. Minsan kasi hindi naman sila loud eh. Yes, Hindi totoo yan. silang nagpipray for you, nag-cheer for you. Maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. God bless sa atin. Yung ano po nyo, yung ano nyo, husband. Yes! Shout out sa aking Pangalan. asawa. Shout out kay Paul. Maraming salamat dahil sa iyong hard work, sipag talaga, pagtsatsaga, 'di ba? Pag-intindi, pag-unawa during dumadaan sa postpartum. Yung emotion niya po kasi stable lang. Oo. So ako po yung nagpa-fluctuate. So kailangan ganun. Mahaba talagang Salamat. pasensya ng mga asawa, di ba? Yun lang po. At sa mga Salamat Junakis, po. hello din! Yung may Facebook page po ba kayo, ma'am? Ay, Oh, yan. opo. Follow nyo po ang aming Facebook page, MP Nevas Flower Company. Located po kami sa Pasig. Yan, magkakaroon na rin po kami ng store sa Dangwa for our wholesale. Wow! Congratulations! Congrats! Thank you! At Opo. abangan nyo rin sa Energy FM. Yes! Abangan nyo, ano, Bangga. Yes. Kaya maraming salamat, Miss Jen. Ingat po kayo. Salamat At po. sa susunod, pupunta natin store niya. Ayun, Yes, nako, thank you. suportahan natin ito, Pangga. At ayan, panibago na namang istorya ng inspirasyon ang ating natunghayan today. Kaya sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, Kanya-kanyang diskarte. kanya-kanyang tirada. Muli po ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Luces DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. Ito ang 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!